Kumusta mga kaibigan? Isang mapagpalang hapon sa lahat. At nandito na naman tayo upang maghatid po sa inyo ng mga tips, ideas, information at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. At ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay patungkol po ito doon kung paano po mag-file ng tax refund dito po sa bansang Lithuania. At yun po ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit nyo na ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. Huwag nyo pong kalilimutan, i-share po ang mga video po natin para po makatulong po tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga nag-a-apply po dito sa bansang Lithuania at sa mga nandito na po sa bansang Lithuania. At especially po itong video po natin ay i-share po ninyo para makatulong po ito, lalong-lalo na po sa mga nandito na po sa bansang Lithuania na nahihirapan po mag-file ng tax refund dahil talagang very hassle po or mahirap po minsan mag-file ng tax refund dito talaga sa bansang Lithuania pagka wala ka pong idea at hindi mo po alam. So ngayon, ito po ang ating pagtutuunan ng pansin at pag-uusapan po natin at mapanood ng ating mga kababayan na nagnanais mag-file ng tax refund. So ano-ano ba ang dapat nating i-prepare pagka tayo po ay mag-file ng tax refund? Dapat po mayroon po tayong mobile signature para makapag-file po tayo or makapag-transaction po tayo via online, no? Dahil yun po ang purpose ng mobile signature dito po sa bansang Lithuania para hindi na po tayo pupunta-punta doon kung saan sa mga opisina dahil pag may mobile signature po tayo, makapag-file po tayo, makapag-transaction po tayo through online, no? Then, saan ba tayo dapat kumuha noon? So, kung may malapit po sa inyo na Telito at kung mayroon po kayong SIM card na Pildik, punta po kayo doon at huwag nyo na po papalitan ng number po ninyo at sabihin po ninyo na yung pa rin number ninyo. Papapiliin po kayo kung yung pa rin number ninyo o papalitan po number ninyo at sabihin po ninyo magpapa-open po kayo ng mobile signature para file kayo o para makapag-transaction kayo online. Basta sabihin nyo doon sa Telito magpapa-open kayo ng mobile signature. Ngayon, kung i-avail po ninyo, mayroon po silang mga i-offer po sa inyo kung gusto niyo mag-plan sa internet. Ang 4G po ay 17 euro. Napalo po siya ng 20 dahil may bayad po ang mobile signature, no? At kung ayaw nyo naman po, nasa sa inyo po yon. So, pag pinalitan na po yung SIM card po ninyo, dahil papalitan po yun, pero yung number pa rin po ninyo na ginagamit, yung pa rin po yun. Kumbaga, wag po ninyong itatapon yung lagayan ng SIM card dahil may importante po doon na number, yung pin po sa likod. Yung parang kahiliran ng yung mga PUK, yung mga ganun, may pin yun doon sa likod. Pag hindi nyo makikita, ni-scratch lang po yun, andun po yun. Yung importante po yun mga kaibigan. Huwag nyo pong itatapon yun. Ngayon, pag mag-file na po kayo, dapat nasa tabi po ninyo yon. Yung sabi kong lagayan ng SIM card na maliit. Tapos, nasa tabi din po ninyo ang TRP po ninyo. Dahil kailangan na kailangan po yon. So yun, sa nawa ay naintindihan po ninyo. At sinasabi ko po sa inyo na yung hindi po lahat nakakakuha ng tax refund dito po sa bansang Lithuania. Yung may mga sobra lamang po ang mga declaration or sobra po ang nakakaltas na tax, yun po ang may nare-refund. Pero doon naman po, pag nakita nyo po doon sa BMI po ninyo 00, ay i-check po ninyo. Baka tapos kung may payslip po kayo, ay i-check po ninyo ang sa loob ng isang taon na yon, bago example 2025, dapat po mayroon po kayong payslip noon mula January hanggang December na payslip po ninyo, na sinahod po ninyo. At titingnan po ninyo, kukumpitin po po lahat yon para po makita nyo po kung ma-review po ninyo kung may matatax refund po kayo, no? Pero wag muna natin pagtuunan yon. Ibubukod po natin ang topic yun dahil gugulo po ang ating pag-uusap ngayon. Ngayon, dito lang muna po tayo sa pag-file po ng tax refund, no? So, itatry natin sa screen record kung may screen record po natin para mas maganda at malinaw ang step by step po ng pag-file po ninyo ng tax refund. Hindi po. So, ang gagawin ninyo mga kaibigan, punta po kayo ng Google, no? At i-search po ninyo ang
VMI LT. Yan, pag nakita nyo VMI LT, pindutin po ninyo. Pag napindot nyo na po yan, pupunta po kayo sa ganyan picture. Tapos English po ninyo, i-login po ninyo. Pindutin nyo po yung login. Then pag napindot nyo po login, pupunta po kayo dyan. I-English nyo pa rin. Nakita nyo yung i-in dyan sa taas. I-click nyo po yan. Para lalabas po ang English nyan. Then i-scroll nyo po pababa. Tapos hanapin nyo po yung may parasas. I-click nyo yung may parasas po sa pangalawa sa pinakababa. Wala sa taas. Pag napindot nyo na po yan, i-click nyo po pala yan, yung parasas na yan. Tapos, ang susunod po niyan, pag napindot nyo na po yan, dyan na po tayo. I-scroll nyo po pababa. Pindutin nyo po yung mobile devices. Devices, no? Ibig sabihin sa mobile signature po yan. Pindutin nyo po yan. Pag napindot nyo na po yan, nandyan na po kayo. Pindutin nyo po yung, enter nyo po yung number nyo po dyan. Yung mobile number nyo po dyan. Dito po sa bansang Lithuania. Enter nyo po ang number nyo po dyan. Ayan. Tapos, yung sa baba, sa TRP po yan mga kaibigan. Yung TRP number nyo po yan. Yung sa may tapat po ng picture ninyo na number doon. Yung identification number, yung nakalagay doon. Yan pong ilagay nyo po dyan. Dapat kompleto po yon. Yung yung number pala sa TRP po ninyo, yung po yung may nakalagay po na na personal number. Yun po yung TRP number po ninyo. I-enter nyo po dyan. Yun po yung ilagay nyo po dyan. Kasi may mga number po sa taas, may number sa baba, hindi po yun. Yung may personal number po na nakalagay. Yung pong enter nyo po dyan. Pag na-enter nyo po yan, continuous nyo po. Click nyo po ang continue. Para mapunta po kayo doon sa next procedure niyan. Pag na-click nyo na po. Pag na-click nyo na po yun, mapupunta po kayo dyan. May magsisin po doon sa cellphone number po ninyo, no? Notification. I-okay nyo po yon, tapos enter nyo po yung PIN na 4 na number po dyan sa likod ng SIM card. Lagayan po ng SIM card nyo po na pina-open nyo po sa mobile signature. Pag in-enter nyo po yon, i-okay nyo lang po, tapos pupunta po kayo dyan. Pag ang next procedure po nun ay mapupunta na po kayo doon sa pinaka picture nyan. Pag na-enter nyo na po yung PIN number ng inyong SIM card. Antayin lang po natin. Ayan. Mapupunta na po tayo directly. Tapos, nakikita nyo po yung box na po yan na maliit, yung may agree to transfer additional personal data. I-chikan nyo po yan. Pag na-chikan nyo na po yan, chikan po ninyo yan, English nyo po. Pag naka-Lithuanian, may yung i-in po, English po yan. Ayan, na-chikan nyo na po. Pag na-chikan nyo na po, i-scroll nyo pababa. Then, click nyo po ang login. Yan, mapupunta po kayo dyan. Then, i-click nyo po yung, i-scroll nyo bababa ng konti. I-click nyo po yung EDS login. Click nyo po yan. Pag nakalik nyo na po yan, mapupunta po kayo dyan, inon nyo lang po yan. Yan, inon nyo po yan. Ngayon, pag inon nyo po, bumalik po yan, yung yes po, pindutin po ninyo, ng kabila. Kasi ibig sabihin nakalagin po kayo niyan. Kasi nakalagin na po kasi ako dati dyan. Pero pag di po pag napindot nyo po yung no, at hindi mag-continuous, i-yes nyo po. Ngayon, pag napindot nyo po nag-continuous, pindutin nyo po yung globe. Yan, ingis ko yan dyan kasi nakalagay na kasi ako dyan. Ngayon, pindutin nyo yung globe pag na okay na po yan. O, okay na yan.
Kasi iba dyan no yan pagka first time. Tapos pag pipindutin nyo na yung globe, mawala na yung nasa front na yan. Yan. Pag napindot nyo yung globe, mag-start filing kayo. Click nyo yung start filing. Yan, antay lang natin. Start filing, then continue. Pindutin yung continue. Yan, i-continue na lang yan mga kaibigan. Yan, scroll nyo pababa. I-yes nyo lang yan. I-yes nyo, pindutin nyo yung yes. Yan, tapos no. Pindutin yung no. Tapos scroll nyo ulit pababa. No uli. Tapos no uli. No, I have not received. Yan, antayin nyo lang. Pag napindot yung no, okay, yes, correct. Yes, correct na yan dyan mga kaibigan. Itingnan natin. Yan. Tapos no uli. Then submit. Yung green na ang pindutin ninyo mga kaibigan. Yung green ang pindutin nyo dyan. Yan yung lumabas sa akin. 0.02. Kasi hindi ko pa na-edit yung tax refund ko. O yung tax declaration ko. Hindi ko pa na-edit kaya wala pang nag-push yun. Doon po sa mga pangalawang filing na po yun. Isusunod po natin na vlog yan kung paano po natin gawin yan. So, hindi ko muna yan na sinubmit. Pero dyan makikita nyo na po yan kung magkano pong matatax refund po ninyo. Ngayon, pag sinubmit nyo yan mga kaibigan, kayo na po mag-continuous dyan, mag-submit. Kapag sinubmit nyo yan, ang susunod po nyan, doon na po yung magpuproceed ang may lalagay nyo po yung, kung may nakalagay po dyan sa inyo na amount dyan po na medyo malaki, ibig sabihin nyo na po yung pwede nyo na pong, lalo po sa mga bago pa lang mag-file, mayroon pong nakalagay dyan na amount. I-ano nyo po yun. Ngayon, kung wala po nakalagay dyan at may complete po kayo sa payslip sa loob ng 12 months, ay i-edit nyo po yan, abangan nyo po yung susunod natin na video dyan. Ngayon, pag mayroon na po dyan ng nakalagay sa inyo, i-submit nyo na po yan. Pagka sinubmit nyo na po yan, lalabas na po yung lagay na po kayo ng bangko doon susunod. Malalaman nyo na po yung mga next procedure niyan. Kasi nandun na po yun. Actually, nandun na talaga kayo dun. Kumbaga, yan na yung mga step by step na susundan nyo na po yan. Ay sinubmit later ko lang muna kasi hindi pa po ako magsusubmit. Kasi pag sinubmit ko po yan, yun po yung susubmit ko doon sa VMI. Kaya kayo na lang po mag-submit. Para mas alam po ninyo. Very easy na po yun yung mga susunod po na step doon. Kapag sinubmit nyo na po yun. I-link nyo po yung bank account po ninyo. May link po doon. Malilink nyo po yun doon. Basahin nyo lang po. At pag pwede nyo po maintindihan, may English po yun sa taas. Pwede nyo po may English. Yung mga wala pang mga doon, laman, doon sa pangalawang filing, or sa mga kahit sa mga baguhan na wala laman, dapat ipunin po ninyo yung bank account po ninyo. Para, ipunin nyo po yung payslip po ninyo para i-edit nyo po yung, kung tama ang declared na sweldo po ninyo yung gross at saka tax na binayad po ninyo ng inyong company. Ngayon, dapat hawak nyo po yung payslip po ninyo sa loob ng 12 months. Itong 2025. Kaya, abangan po ninyo yung susunod po natin na vlog po dyan.
Yung pinakita ko po sa inyo ngayon lang dito ay yun lang ay para lang po yun sa na makita nyo na po yung kung magkano ang tax refund ninyo. So kayo na lang mag-submit, na doon na po yung mga next procedure. So yun mga kaibigan. Okay mga kaibigan, salamat sa lahat. Tanawa na sundan po ninyo ang ating step by step para doon sa ating mga kababayan na magpa-file po ng tax refund. Doon po sa mga baguhan po yon na magpa-file pa lang kasi wala pa po silang automatic po lalabas po yun doon. Ngayon, kung napapansin po ninyo at sa pangalawa na po ay wala pa rin po kayong nakuha, dapat po huwag nyo pong buburahin ang payslip po ninyo dahil pag wala po kayong matatax refund ay pag tinutal po ninyo ang inyong gross salary sa bawat payslip po ninyo sa every year at binawas po sa inyo na tax, pagkamali po may matatax refund po kayo. Huwag nyo pong buburahin ang payslip po ninyo dahil pag-file nyo po sa susunod, dapat itabi po ninyo ang payslip ninyo. So yun lamang mga kaibigan, salamat sa lahat at God bless po. Mabuhay po ang samay ng Pilipino. Ingatan po kayo lagi ng Panginoon. Bye-bye po.